Hello soul! Welcome back to my channel. This is May Ami from Japan, Kabayan, Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 11 to 17. Maraming salamat muna sa among subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome sa bahay ni Ate Amy. Salamat din sa nakataba na puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details, para sa personal reading and nasa baba ng video na ito. This is a general reading, hindi mo to personal reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ating isipan. Gawin nyo lang itong guide dahil kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Guide lang to ha. Nasa sayo si Kyo, the success is in your hand. Sabihin. Okay. Okay, we have Capricorn, Leo, Sagittarius, Cancer. Okay, sa nakita ko sa'yo dito, maaaring makaka-receive ka ng gift or you will give a gift, no? Sa nakita ko dito. Andito rin yung sitwasyon, may mga joy, happiness this week sa nakikita ko sa iyo, and also siguro may mga papuri, ganyan, may mga kasiyahan, no? Maaaring into your relationship, sa mga mahal mo sa buhay, maaaring may mga tao na pagbibigyan mo ng pagmamahal, o may mga tao na nagbibigay o magbibigay sa iyo ng pagmamahal. Also this week, may mga bagay o sitwasyon, then, na mga loyal, no? May mga taong loyal sa iyo sa nakita ko dito. Maaaring may alaga kang animal. Iba sa inyo, aso, pusa. Baka iba sa inyo is ibon, no? Ganyan. O, andito yung mga sitwasyon na may mga trust. Siguro, you have a close friend or maaring close na kapatid, ganyan, o malapit sa'yo. Maaring anak mo, ganyan. May mga ganun ako nakikita sa'yo. And syempre, may mga sitwasyon ako na nakikita na magkakaroon o nagkakaroon ng transformation sa iba. There's a transformation happen into your life. Siguro andito rin yung sitwasyon na kasi nasa sa'yo si successful no? May konting delay sa ibang aspeto ng buhay mo. Sana hindi lahat, sana hindi ganun kalaki at hindi ganun katagal yung delay na yun sa nakita ko dito. Pero, anak! Sorry anak ko, hindi ko alam ano nangyari sa kanya. Bigla siya nag-ingay. May mga bagay o sitwasyon. Tell mo, the fulfillment is in yours, no? May mga mag-o-open kasi sa iyo, no? The answer, yung destination, nasa kamay mo, no? Yung idea, nasa sa iyo. May mga, yung solution is nasa sa iyo and the fulfillment is nasa sa iyo. Kailangan mo na talaga umpisahan yung bagay na yon, no? Kailangan mo lang din siguro yung mag-focus sa i-main concern mo this time. Umpisahan mo siya, no? Sa nakikita ko dito. And then also, ang nakikita ko rin dito is, kasi you need to commit, no? Dun sa bagay na yun to fulfill. Sa nakita ko dito. And then also, when it comes to a transformation, ganun din you need to commit dun sa bagay na yun no? Para hindi magkaroon ng delay. No? Tanda mo, you're the authority of your life dito. Meron sinasabi na there's a loneliness, Siguro minsan may mga time ng buhay mo na inihiwalay mo yung sarili mo sa iba. Parang siguro you want to be alone minsan, ganyan. O mas relax ka siguro na mag-isa ka sa iba sa inyo. O hindi yung situation na may sinasabing government. Ako nakikita, siguro may mga dapat kang asikasuhin. May maasikasuhin ka about the government or official building or maaring bahay, lupa, o papers and documents, mga ganun sa nakikita ko dito. And then, yung iba sa inyo, meron mga bagay o sitwasyon na pag may lipat no? Hindi ko alam, siguro may mga nililipat ka o may ililipat ka, parang ganun sa iba, o may lilipat. Iba-ibang klase yung lipat. Lipat ng bahay, lugar, pag-change ng, doon sa changes kasi, pag-change ng mga decision making, o mga pag-change na mga sitwasyon
when it comes to a decision making, mga ganun. There's a changes, may paglipat or may movement ako nakikita sa'yo. May mga positivity naman na magaganap ang mangyari sa buhay mo. Sa iba dito, positivity yung mangyayari. Sa iba dito is an extension. No? Kasi dito si Tower. Nagkaroon ng blockage dito. Hope, kasi nasa iyo naman si Key. Kaya, lahat ng bagay, nasa sa kamay mo. Yung solusyon. Tingnan natin. May tao daw na mambobola sa'yo o ikaw ang mambobola? May pambobola ako nakikita. Virgo. Energy. This week ni Virgo. Papuri o pambobola. May 3 of Swords ka. Bakit po Magician? Okay, this week, ang nakikita ko sa iyo, may hinihintay ka ba? Parang may hinihintay ka. This week, ang nakikita ko sa iyo, may mga sitwasyon na ma-unfocus ka. May mga sitwasyon na wala kang magagawa. Maybe, mabe-burnout ka, ganyan. O mawawalan ka ng taktika sa ibang bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. May mga paghihintay ako nakikita sa iyo. Siguro may mga hinihintay ka na manifestation into your life, ganyan. May mga paghihintay eh. Kumbaga, this week it's more on manifestation. Ako nakikita dito, siguro hindi yung mga sitwasyon na may mga magkakaroon ng forceful situation. Ako na nakita na mga plano sa buhay. Sa iba ganun na, siguro iba naman sa inyo is there's a progressing. Ako na nakikita sa buhay mo. May mga ipaprogress ka. Yun. O kailangan mo i-progress. Siguro iba sa inyo about the money, business, decision making, plano, ganyan. May mga ititikit action ka ata. Siguro mga pagpaplano ito. Sa iba pagpaplano. Sa iba is waiting for a manifestation or ma-unfocus ka. There's a burnout no? Ako nakikita. I-reverse mo yan ha. Ibig sabihin, if you feel burnout, if you feel na parang sitwasyon na hindi ka makafocus, alalahan mo yung reading natin. Sabi ni ate, hindi daw ka makaka-focus ngayon. O ibig sabihin, pag hindi ka maka-focus o maaaring tamarin ka, ay kailangan mo mag-focus, diba? Yun ang pag-reverse. Ibig sabihin, yung mga manifestation mo, huwag mo lang hintayin. Actionan mo, mag-focus ka. Diba? You need to create. Kasi matalino ko eh. Kasi, kung tutuusin, kaya mo lahat. Kaya mo lahat na gawing positive yung mga bagay o sitwasyon sa buhay mo. Tandaan mo, nasa sayo si Kim. Yan. Tingnan natin ang parating kay Virgo. Siguro iba sa inyo manifestation for a travel. No? Bakit po ito ang parating kay Virgo? Okay, ang parating sa'yo, okay, ang parating sa'yo sa nakikita ko dito, siguro a member of the family or hindi yung sitwasyon na iba sa inyo is negotiation. Negotiation? Oo. Partnership. Kumbaga, siguro, a part of the family or hindi man siya family, work-related, ganyan. Kung sino man ito, merong makikipag-dealing sa'yo or may tao na there's a partnership or may tao na may coordination eh. Ganyan. Siguro may mga team, sa iba, isa teamwork, no? May tao na want na communication sa'yo or may commitment. Ako nakikita sa'yo dito. May tao magkukumit o may taong makikipag nang gusto niya na connection or gusto niya na pag-uusap.
Ganyan sa nakita ko dito. Or maaring may tao na someone want to share a goal sa'yo sa nakita ko dito. Or you want to share yung goal mo sa kanya. Yun ang nakikita ko dito, Iba sa inyo, lovers. Pero titignan naman natin yung love nyo, Pero there's a partnership coming sa buhay mo. Siguro, within 3 days, ganyan, 3 days, 3 weeks, o nangyari na o mangyari pa lang. Yun ang nakikita ko sa'yo. Mayroong tao na magkoconnect sa'yo. Dito. Sa iba, union to. Maaring ito, isa iba is pagkakaperahan to. Maaring isa iba naman sa inyo, this is kapatid, kapamilya mo, kapatid mo, o anak mo. Ganun. May mga collaboration ako nakikita dito, or there's a recognition situation dito. Iba dito is a community effort, no? Siguro handun yung may focus effort ang mga bagay o sitwasyon. Kung maramihan kayo, sa iba kasi marami to. Sa iba kasi, maring 3, ganyan, 5, 2, ganun sa kita ko dito. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Virgo this week. Sa iba is as in a group, ganyan. Siguro andun din yung pagkikita-kita ng mga family, Siguro there's a union of the family, ganyan, maaari magkakaroon ng mga celebration, magkakaroon ng joy and happiness. Sa iba sa inyo. Siguro andito rin yung situation na ang nakita ko to may kasaganaan also, and also is a fortunate outcome situation dito. Nagiging maganda siya dito. You need to cooperate lang din, no? O may makikipag-cooperate sa'yo na magsasucess yun. Bakit ito po dapat iwasan ni Virgo? Pagsisimulang muli ito to growth. Learning and growth kasi ito. Pati na ilong ko. Bakit po? Okay, dapat mo daw iwasan. Okay, dapat mo iwasan yung on and off when it comes to an action or nandun yung sitwasyon na is not focusing. Ganyan, o yung ma-feeling stuck ka sa buhay mo. Iwasan mo din yung hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo din yung hindi ka mag-take action o hindi ka maging aware, no, sa mga bagay o sitwasyon na dumadating into your life. Ganyan. Siyempre, iwasan mo rin yung pagkakaroon ng thinking o na hindi ka gaan nakakatulog, if ever, na sa iba sa inyo is ganun, no, na maaaring kung night shift kayo or kulang kayo sa tulog, kailangan nyo magbawi, or kasi ang nakikita ko sa inyo, illusioning something, no. Iwasan mo din yung isang bagay na not doing your fashion or wala yung motivation mo doon sa bagay na yun. Moving forward is needed, no. Iwasan mo din yung magkaroon ng isolation when it comes sa sarili mo, o yung gusto mo lang is want to be alone. Sabi ko nga sa'yo, di ba, minsan kasi inihiwalay mo yung sarili mo. Iwasan mo daw yun. Alam ko na very independent kang tao. Yun nga lang, minsan siguro na yan na papabayaan mo yung social life, di ba? Kung kailangan din na makipag-coordinate o collaborate ka sa mga bagay o sitwasyon, or kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo i-share sa iba na trusted person mo, mas maganda yun, di ba? Yan, huwag mo pababayaan na iyong social life. No, huwag ka lang isip ng isip o kumbaga, ilusyon ng ilusyon. Ganyan. No, kailangan mo rin mag-aksyon. Kailangan mo rin makipagkasalamuha. Basta na yun na yun. Yun. No? Tingnan natin. Love. Love is sa lahat, sarili, anak, magulang. Sa relasyon, kaibigan. Bakit po? Okay, when it comes to a love, siguro nandito yung mga bagay o situation sa buhay mo na iba sa inyo family, no? When it comes to a love, sa pangarap mo, kasama mo yung pamilya mo. Pangarap mo, pangarap
pangarap mo sila na sumaye. Pangarap mo sa kanila na maging maganda yung buhay nila. No? Kumbaga, andun yung situation na siguro mas pinipili mo na lang din na kahit ikaw na lang yung mahirapan, basta sila okay sila. So, nakita ko dito. And then also, when it comes to a love, andun yung, ganun ka kasi. When it comes to a love, magkakaroon ng pagbabago. No? Siguro iba dito, someone want to talk. Kung kayo sa kahiwalay, siguro may tao dito na gusto niya ng union, getting together. Hindi nyo kahilingan na yun, pero hindi sa sitwasyon na napofrustrate siya. So, maaring hindi niya alam paano gagawin niya. Maaring naghihintay itong tao na to, no? May mga tension na hindi pa natatapos sa'yo. And gusto niya na getting together. When it comes to a love, family-related din yung iba, siguro hindi rin yung sitwasyon na may a part of family is may mga tao na maaring may mga sakit or ikaw na nakikita ko na there's a healing situation. Ako nakikita ko may mga sakit kayo, maaring magkakaroon ng healing at magkakaroon ng magandang stability when it comes to ano ba to? Mga sakit, ganyan. Siguro, iba sa inyo, may mga nagpapadoktor, may mga nagpapahospital, o may aring in the past, nagkaroon ng mga na-confine o mga na-paralyze sa iba sa inyo. Pero this time, nakita ko na unti-unti siyang magbabago dito. No? Kung kayo is magkahiwalay na itong tao, sabi ko nga sa inyo, is gusto niya ng union or getting together sa iyo. Dito. Kumbaga, yun yung kahilingan niya. Sa nakikita ko dito. Umaasa siya, actually, na magkakaroon kayo ng pag-uusap or magkakaroon ng pagkikita or getting together. Dito, sa nakita ko dito. Hindi yung nalulungkot siya, sa nakita ko dito. Kumbaga sa kanya is unfinished business ito sa kanya. Kung kayo is magkasama nitong tao na to or a part of the family, ganun naman nakikita ko. Nagkakaroon naman na. Kasi when it comes sa relationship kasi makimkimin ka. Alam mo yung kahit na may nararamdaman ka ng pain sa sarili mo, hindi ka nagsasalita siguro sa kanila. Mas pinipili mo na sarilinin yung feelings mo. No, sa nakikita ko dito. Kumbaga, magiging okay naman siya sa nakita ko dito. Siguro nga may mga celebration and happiness, may getting together, na close relationship, baka may birthday, baka may pupuntahan kayo na mga kasal, surprise parties, event, family unity, reunion, ganyan. Sa iba sa inyo, no? Or, hindi yung sitwasyon na may coming home sa iba. Galing probinsya, o galing ibang bansa, o ikaw ito, uwi ka, mga ganyan. Sa nakikita ko dito. Kung kayo single, sa nakikita ko sa'yo, maghintay ka lang daw. Sabi dito. Sabi dito kasi mag-focus ka daw muna sa sarili mo, pero may parating sa'yo. Maring may tao na kasamahan mo na o nakilala mo na siya, no? Kasama sa trabaho o kilala mo na siya na maring nagkakaroon siya ng attraction sa'yo. Ano anak, hindi pa. Tayo tapos. Today. Tingnan natin ang money ni Virgo this week. When it comes to your money. Okay. Okay, when it comes to your money, ang nakikita ko sa'yo, oo, may mga kasi alam ko na, nakikita ko naman sa'yo na matulungin ka. Alam mo sa sarili mo kung sino yung tutulungan mo o hindi. Alam mo sa sarili mo kung ano yung tama sa mali when it comes sa pagpapatakbo ng pera, no? Kumbaga, andun yung mga sitwasyon na masinop ka naman dito sa nakikita ko sa'yo dito. No? Ang nakikita ko rin sa'yo, magkakaroon daw ng bagong destination sa buhay mo. No, when it comes sa pagpapatakbo when it comes to yung money, magkakaroon siya ng, tingnan ko nga, ano mangyari? Ano pa mangyari? Ano kasunod dito, universe? Ano po yun? Kukuhanin ko na talaga.
Masinop ka naman eh, no? Maayos ka naman when it comes sa pagpapatakbo ng isip, ng pera mo, sa nakikita ko dito. Sa nakikita ko sa'yo, when it comes to a success sa money mo, andun naman yung self-confidence mo, andun yung point na nakikipagsapalaran ka talaga, no? Pero magbabago yung situation mo eh. Hindi ko alam in what way, pero when it comes dito is medyo may pagka, hindi siya hirap, hindi siya malaking paglago, pero magiging tahimik siya dito. Kumbaga, kasi there's a loss eh, no? May mga bagay na siguro when it comes to is a loss of money, siguro hindi tulad ng mga nakaraan na buwan o nakaraan na linggo magiging maganda yung takbo ng money mo. Siguro this time is makikipagsapalaran ka when it comes to your money. Medyo hindi ko masabing hirap ka, pero may konting pagbabago pagdating sa money mo this week. Yun nakita ko. Siguro may tutulungan ka, may hingi sa'yo ng tulong. Or something situation na siguro may uumpisahan kang muli. Kasi andito na yung simula. Kumbaga, pag-uumpisang muli. Siguro this week is the starting of a new beginning when it comes to a success sa kaperahan mo. Kasi siguro may mga new project or may mga new communication or new creative ako na nakikita sa'yo. Maaring ganun sa iba, no? Yun. Siguro may mga sitwasyon na sa iba sa inyo is you need or may mga ililet ko ka na, ganyan, sa nakita ko dito. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Tingnan natin ang any opportunity. May mga pagtulong. Judgment, opportunity, judgment. Three of Swords. Okay, thank you. Okay, when it comes any opportunity, ang nakikita ko sa'yo dito is medyo sa pera mo medyo mabagal yung takbo ng buhay. Takbo ng pagdating o pagpasok ng pera mo this week. Kasi medyo painful ito, no, sa nakikita ko sa'yo dito. And you need to be aware sa negosyo mo, sa pera mo, sa pagpapatakbo nito. Mabagal siya or handun yung konting development sa iba. Sa nakikita ko dito, maging aware ka. And also, parating sa'yo, siguro andito yung mga bagay o sitwasyon na mas actually kalma ka no? Kalma ka kasi kahit na nagkakaroon ng painful situation sa buhay mo, ginagawa mo pa rin na yung effort and hard work mo doon. Kahit masakit o kahit na nabibigo ka. No, kahit hindi nagkakaroon ng big development, ganyan, sa ibang bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Andun ka sa sitwasyon mo. Pero ang nakikita ko sa'yo, siguro a changes of decision this week also sa iba, or magkakaroon ka ng self-evaluation sa mga bagay o sitwasyon na you want to progress o you want to improve this time. Sa nakikita ko sa'yo dito, andito rin yung siguro may mga pufukusan ka na to improve or handin yung magiging very dedicate ka doon sa goal na yun sa nakikita ko dito. Siguro and also progressing and magiging practical ka this week sa nakikita ko sa'yo dito. Unexpected situation ito eh. Medyo may mga hindi mo aasahan na magkakaroon ka ng feeling emotion this week sa nakikita ko dito. Yun na nakikita ko, pero i-reverse mo to Sana hindi magkaroon ng conflict. Malaki man o maliit yan. Sana hindi ka magkaroon ng disappointment sa mga tao na makakausap mo sa negosyo mo man yan, sa pera mo man yan, kung saang aspeto ng buhay mo. Also, may nakikita ko dito na
if there is a separation happen dito sa inyo, or maaring may there's a loss, or may mga nawala sa nakita ko dito, ang nakikita ko dito is, maaring kung may namatay, or may nawala, ganyan. Maaring maraming klase kasi ang nawala. Maaring nawala ng pera, o hindi nag-success yung pera, hindi nag-success yung business, o mabagal yung pasok. Nakikita ko dito is, mabagal nga. Yun nakikita ko dito. Yun, maaring hindi pa siya gaanong magbabago sa ngayon, pero you need to be aware na lang. No? Dito. May loneliness ako nakikita eh. Sa'yo. And also, emotional pain. Ganyan. Sa nakikita ko dito. Siguro, din yung iba sa inyo magiging aware ka this week. Kasi sa mga malilearn mo na experience this week, o mga the past 3 months sa buhay mo, or 3 weeks, ganyan. And maaring this time is mas more ka magbibigay ng effort na this time to progress dun sa goal mo, no? Yun ang nakikita ko sa'yo. It's more on patient din ang nakikita ko sa'yo this week. Patient ka lang naman, actually. Mahaba nga pasensya mo eh. Tingnan natin ang... Ay, anak, parang nilesingan mo pa si mami ah. Okay ka rin eh, no? Advice. Okay, teka lang ha, hindi ko muna kaya yung advice. May nakikita ako dito na lack of idea ka this week, no? Siguro lack of idea, lack of planning, may sadness. Ako nakikita, may mga sitwasyon na mapapagod ka, o you feeling napagod, ganyan. And may mga situation also this week na malalack of mental agility ka this week, sa ganyan. And also, ang sabi dito, hindi ka inspired this week. Actually, hindi ko alam why, pero hindi ko nakita yung pag-i-inspire mo this week, no? May mga situation na maaring malalack of direction ka sa iba sa inyo, o may mga situation na parang walang mangyaring pagbabago sa'yo this week. I hope hindi. I hope mag-focus ka, no? I-reverse mo yung reading natin. I hope babigay ko sa iyo yung advice, no? And then also is meron akong nakikita dito na isang tao, hindi ko alam sino siya sa buhay mo. Siguro is the past sa iba, no? Kasi siya yung tao na pinaniwala ka niya, o or maaring sa past, or maaring nakakonek pa siya sa'yo. Ito yung tao na pinaniwala ka niya sa lahat ng sinabi niya. Or maaring ikaw ito ha, pero ka pinaniniwala na isang tao na sa lahat ng sinasabi mo, na tama ikaw, pero mali naman talaga. Ganun, may tao na very defensive, maaring may tao na magbabastos, o may pagbabastos, or may mga sitwasyon na masasad ka na sa iba sa inyo, hindi lahat kayo ha, na mapaparanoid sa iyo. Kumbaga, maaring mainsulto ka o iinsultuhin ka. Ganon sa nakikita ko dito. Bigay ko yung advice ay, advice, okay. Advice is kailangan mo ng lakas ng loob. Kailangan sa'yo is baguhin mo yung mga pananaw mo sa kinabukasan. Huwag kang malack of direction this time. Kumbaga, focus into your idea sa nakita ko dito. Kailangan sa'yo is to start a mental health this time. And also be inspired. Matalino kang tao. Kailangan mong mag-focus doon. And, syempre, use your intellect, no? Kasi sabi ko nga sa'yo, matalino ka. And also, sa nakikita ko rin dito, may mga point ng buhay mo na huwag mo aksayahin yung oras mo sa mga disappointment,
sa mga bagay o sitwasyon na hindi mag-growth, o let go or withdraw or walk away with something into your life na hindi naman nakaka-good sa'yo. Siguro andito rin yung sitwasyon na mag-focus ka at magkaroon ka ng lesson, i-accept mo yung mga lesson o i-embodies mo yung mga lesson na you learn from the past dito. Leave behind. Whatever holding you back sa nakaraan, you need to leave behind. No? And move forward. I-release mo yung lahat ng baggage na yon. No? May tao dito umalis, sa nakikita ko dito. May taong umalis o may taong umiiwas sa iba sa inyo. Nandito ka na sa mo, nahahang ka, sa nakikita ko dito. May hinihintay ka. May hinihintay ka at medyo magulo yung isip mo ngayon. May mga dapat kang desisyonan at dapat ayusin. May mga something must be let go. May gulo, sa iba. O naguguluhan ka sa mga gusto mong action nan this time. Sa gusto mong mga plano mo, maaaring ganun sa nakikita ko dito. There's a revelation, may malalaman ka raw. Arigato namaste, God bless.